ng gawain ng samahan. Accountability. Pagiging responsible sa bawat kaanib, sa bawat isa na alam kung ano ang pananagutan ng bawat miyembro. Okay? Yan po ang vision ng aming samahan. Ngayon, ako ay may trivia. Sino sa inyo ang nakatanda sa mga sinabi ko? Nakikinig po ba tayo? Dapat attentive po tayo sa mga sinabi ni ate kasi napakahalaga pong bagay na alam po natin yung ating mga patakaran, rules and regulations sa ating samahan para pong ating samahan. Gusto niyo po ba tumagal pa ng ilang taon pa yung ating samahan ayon sa kalooban ng Panginoon? Malay nyo, di ba, kalooban ng Panginoon for another 10 years pa pala, di ba? So, ayan po, may trivia po si ate. Hantanin po ang inyong mga itinago dyan sa inyong mga narinig. At ang sino man pong makasagot, syempre, may gift. Galing kay ate. Sige po. Unang tanong. Ano ang team ng samahan? Raise your hand. Sino nakatanda sa ating team ng ating samahan? Ito ba? Team. Ang team, ha? Okay. Ano ang team ng samahan? Puwera si Ninita. Taas kamay. Unang binanggit. Si Terry daw po ate. Sige, ate Terry, halik dito. Ano yung team natin? Unang-unang sinabi natin yung team natin. Ano ang team natin? RFFW. Pangalan ng Yan, group natin. pangalan yun ng group. Okay, wala na yan. Pangalan ng group yun. Ano ba? Alam team? Hindi nyo alam ang team? Okay. Kasi kung kayo hindi nyo alam ang team, I'm sure sa 13 kayo, isa lang sa inyo nagbabasa ng Bible. No? Okay? Bible verse po yung team natin, right? Bible verse ang Pinabasa ni ate. Okay. 119:11. Ang ating team ay Galatia 6:9. Galatians 6:9. Do not become weary of doing good, for in the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Tayo hindi tayo nag-give up. Okay? Nakikinig yan. Okay. Ano ba? Meron pa kayo natandaan dyan. Ay, hindi na po kailangan. Okay. Sa mga sinabi ko, na layunin ng ating samahan, magsabi kayo sa akin ng isa sa layunin. Ikaw, Magic. Sympathy. Ano ang sympathy, Banji? Sumayo ka, Panji. Hindi pwedeng hindi ko malalaman. Ano ang sympathy sa'yo? Ano ang sympathy sa'yo? Kung natatandaan mo ang sympathy, ano? Eh, pag hindi mo alam, hindi pwede, alam gift. Sympathy, that may explain mo rin. Paano ba yung sympathy? Ano ang sympathy? Alam niya. Kailangan kasama ang explanation ko ano yun. Lord! Ano? May alam ka? Sa 10. Sige, ano? Honesty, naging tapat sa ating samahan. At ano pa? Ano ang honesty? Marami yun. Hindi lang dapat sa Tapat samahan. saka po, magiging sapat. Ha? Ano? Matapat? Ano pa? Hindi po ang honest po sa maging sa samahan. Pagkakatiwalaan mo. Kakatiwalaan mo. At ano pa? Marami yun. Nato tinawag mo. Nato sinabi mo. Kakatiwalaan. Yun nga yung honesty. Okay, pagiging matapat at pwedeng pagkatiwalaan. Meron pang isa. Meron pang isa. Ano ba? Masasagot. Ako mapunta sa akin. Wow, mukhang ano to spam. Yummy. Kailangan nakikinig kayo. Nakikinig nga. O, sige. 10 years old tayo. At ano ba yung isa ko sinabi? Ang pagiging
ipakita mo ang totoo mong ugali. Kasi honest kayo, di ba? Ang tunay na ugali ng honest. Pero ganun pa nga. Bakit? Litrato! Hindi kayo dalawa dyan nagkukuha ng litrato dalawa, ha? Nang nga, hindi mo sila kasali sila. Saling pusa. Okay. So, at sampo ang ating isa man sa inyo, walang, pinag-usapan natin kanina ito nung tayo bago nag-intay tayo dun sa ating guest speaker. Tayo ay nagkaroon ng fellowship because sinabi ko sa inyo, lahat ng sasabihin ko, magsaulo kayo ng kahit isa. Accountability. Sige. Sige. Sino makakapaliwanag ng accountability? Hirap yun. Ako sila. Si Ma'am Edith hindi kasama rin dito. Baka mamaya makuha niya lahat yung prize. Gusto mo sumali. Ayaw mo akong tawagin. Hindi ko pwedeng isali. Ay baka lahat ng prize natin makuha niya. Alam niyo ba na siya ang head ng lahat ng women asosasyon ng buong Pilipinas ng Metodista? Dati siyang principal ng Balante Elementary School. Palakpakan po natin si Okay. Marami naman tayong game. Sa susunod, uulitin ko ulit ito sa ating another party. At bago tayo mag-party, bibigyan ko kayo ng mga papel na ganito para makita sa inyo, basahin nyo ang ating layunin ng ating samahan. At para kung sa ulado ninyo, pag tinanong ko, alam nyo. Pero alam nyo naman, hindi ko naman itatanong na yun. Pero gusto kong malaman nyo. Okay? So we just go on. Okay, ngayon naman po ay ang ating panauhin na ang ating pong panauhin na magbabahagi po ng inspirational message sa atin na ipapakilala po ni Ate Miriam sa kanyang tabi ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Okay. Alam mo, nag-asa ko sa kanya ng ng information about her. Alam niyo ba na nagtataka ko, bakit hindi niya binigay ang pangalan ng asawa niya? Pero nilagay niya Mary. Tingnan niyo yan, di ba? Okay. Nakalimutan natin. Oo, pero kasama ka dito sa ating Anyway, hindi niya sinabi. Okay? Pero, isa-isahin ko sa inyo. I'm happy to introduce to you our guest speaker this afternoon. Her name is Lorely Espino Santos. Siya ay from Santa Rosa. Married to, I'm just gonna tell you guys, Obed. Kasi hindi niya binanggit. Meron siyang 3 anak, which is malalaki na. Working siya as a senior branch manager of Avida Land Corporation. Lisensyado din siya na real estate agent. At by the way, si Obed ay branch manager ng First, yung first part to sa katabi ng Camellia. Basta sinabi mo katabi ng Camellia, alam na nila yon. At si Lee is also a licensed real estate licensed person, also working as sa Manulife Insurance Corporation, and also licensed financial advisor. Ladies and gentlemen, I would like you, it's my pleasure to introduce to you our guest speaker today. Please join me in welcoming Lee Espino Santos. Tama mo yan? Yeah, tama yan.
sa inyong lahat. Humihingi po ako ng paumanhin dahil nalate po kami na pagpunta po dito dahil na po ng aming pong trabaho bilang mga isang salesperson sa real estate po. Pero may yung penalty, may bayad yun. Babayad ang penalty. Okay. Happy anniversary po sa inyong lahat. 10th year anniversary. Ang tagal na po sabi ko po kay Ma'am Miriam, Ma'am, bakit naman po ako po napili yung guest speaker? Sabi ko po gano'n, alam niyo po ba na ako po is may ano po kasi ko sa pagka nagsasalita po ako sa maraming tao. Although marami po ako mga client, marami po ako mga nakakausap, nahihilo po ako. Sabi ko po yung kay Ma'am, sabi ko, Ma'am, ano sasabihin ko sa kanila? Sabi ko, siguro po, si Ma'am Miriam, pero sa 1 year na tayong magkakilala, 1 year na naman na po. Siguro po, meron po siyang nakita sa akin. Kaya gusto niya po is isalaysay ko po sa inyo yung parating ko mula sa baba hanggang sa naging senior branch manager po ako sa yan po. Bilang isang ina po, tayo po, diba, gusto po natin ibigay lahat sa ating pamilya, sa ating mga anak, ang the best, di po ba? Napiyakan ha. Share ko lang naman. Okay. Gumraduate po ako sa Good Samaritan College, Radiologic Technology po, pero hindi po yun ang line na pinahak ko. Napunta po ako sa pagiging isang sales agent, sales representative, naging isang alam niyo po ba yung naglalakad-lakad dyan? Yung nagpo-promo girl, yun. Nung nag-asawa po ako is 1997 po. Naging promo dicer po ako sa NE Mall. Yan. 10 years. 10 years po ako doon. Ngayon, yung sa pagsasama po kasi namin, pareho po kami nagtatrabaho. Hindi po kami ang nagpalaki sa mga anak po namin, kundi yung mga biyanan ko po. Siguro po sa inyo lahat, yung karamihan sa inyo, yung mga nagtatrabaho sa inyo is nakaka-relate din po sa akin kasi naranasan din po ninyo na nagpalaki din po sa mga anak-anak po ninyo is yung biyanan din po ninyo. Di po ba? Opo. Kung nagsasama po kami, yan, ikinasal po kami. Sabi ko po, pareho po kami walang ipon. Nagkakilala lang po kaming dalawa nito is pareho po kaming sales promodizer sa NE po. Niligawan niyo po ako. Niligawan ko rin siya. Yun po. Sabi ko po, paano nung lumalaki na po yung mga anak ko, paano ko po kaya magbibigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak namin kasi ang mga magulang naman po namin din ay wala namang din po kaya. Although napagtapos po kami pareho ng mga magulang namin sa pag-aaral. Yun. Yung time po na siya lang po yung muna nagtatrabaho, sabi ko po, hindi po pwede na walang trabaho yung babae. Hindi po kakayanin ng asawa ko na siya lang magtatrabaho dahil hindi nga kayanin na mapag-aral po yung mga bata po na mga anak po namin. Ang ginawa ko po, nag-apply po muna ako sa Nestle Philippines as nagpo-promo nga po. Nagbabahay-bahay po ako. Kumakatok po ako sa mga bahay. Hanggang sa, nasubukan ko rin po habuli ng aso. Totoo po yun. Pero sa awa po ng Diyos, siguro po, yung nangyari po sa akin sa pagiging promo girl, naging promo dicer, naging OIC po, pareho po kami kasi ride marketing sa mga appliances. Marami po akong pinagdaanan na trabaho bago po ako mapasok sa Avida po. Yun po, sabi ko po,
nung nasa ano na ako, nasa Mega Savers. Kung naano niyo po yung Mega Savers, nagtrabaho din po ako doon. Bilang ako po yung taga-bidding, nagbi-bidding sa bid po, yun po ang hawak po namin. Account executive po ako. Ako po yung pinapadala po nila sa mga bidding. Makikipag-bid po ako kung saan po nila ako dinadala. Isabela, Manila, babae po ako. Nagta-travel po ako mag-isa. Sabi ko po, naisip ko po, Diyos ko, bakit po ganito ang sa akin? Hindi naman po ako hindi na po ako malalayo na gano'n sa pamilya ko. Minsan po kasi ilang days gano'n, nasa Isabela po ako gano'n. Yung time po na yun, yung kumari ko po, pinalok po ako. Siyempre po, pinag-pray ko po kasi. Sabi ko, Diyos ko, paano po namin makapag-aral yung mga anak namin kung ganito lang po yung income po namin. Ang sweldo lang po niya, 12,000. Ako lang po, ang sweldo ko lang din po is nasa 10,000 po yata. Yun po ang sweldo ko bilang isang account executive year ng 2015 po yun. Sabi ko, nag-pray po ako. Alam niyo po ba, sinagot po ako ng Lord sa pray ko po. Sabi ko, Lord, kung ganun, bigyan niyo naman po ako ng pagkakapunaan ko po. Gusto ko po yung malaking kita. Malaking komisyon. Opo, totoo, sinabi ko po yun. Malaking komisyon, sabi ko po ganun sa kanya. Alam niyo po, kumano nga sa akin yung dati po namin kasamahan sa Rhine Marketing. Minessage niya ako, pinuntahan niya po ako mismo. Sabi niya, bakit kaya hindi ka pumasok sa akin? Isang branch manager, sabi niya sa akin sa Avida. Sabi niya sa akin, kaya ko po ba? Oo, kagaling-galing mo, kaya mo yun. Sabi niya sa akin. Pinag-pray ko po yun nung gabi. Sabi ko, kasi ano na po ako sa Mega Savers eh. Regular na po ako dun eh. Nag-sign na po ako ng contract. Ako sabi niya po sa akin. Nag-pray po ako. Pinakita po sa akin, pinagabihan na yun, na nagbibigay po ako ng flyers. Nung ano po na yun, kinaumagahan, sabi ko, ito, nagbigay na sa akin ng sign si God, nagbigay na sa akin. Sabi ko, ma'am, sige, iyan ako na po. Yun. Doon na po ako nag-start. Sa tuwing lalabas ako, lagi po, sa kanya po ako talaga tumatapa. Hinihingi po ako sa kanya ng gabay. Sa tuwing pupunta po ako sa client po namin, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, na-close ako. Ganun po ako sa kanya. So, hanggang ngayon po,